Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 218 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Literal na napakalawak nga ng nasasakupan ng mga buhangin sa loob nitong lungga na kung saan ay nahulog etong si Chun Yusong habang etong sina Jinyuk ay nakuha pang mag-utos sa kanyang stalker na tahakin ang lugar na hindi pa niya nasusubukang puntahan at ang payag ng iyon ay mas lalo lamang nagpainit sa kanyang ulo at malakas ngang nasambit ang pagbabanta na oras na makalabas siya sa lugar na iyon ay siya mismo magpapadala dito kay Jinyuk patungo sa himlayan. Pasimpleng natanong naman etong binata ni Prey kung bakit handa nga daw ilagay nitong kanyang dakilang stalker ang kanyang sarili sa gitna ng panganib para sa kanyang kapakanan na sinagot naman nito na marahil ay ito ang tinatawag na pagkakaibigan. Habang kapwa naman napasigaw at nagbigay ng suporta etong si Teresa para kay Chun Yusong, subalit do'y napuna nga nilang tatlo na bigla na lamang itong natahimik sa kasalukuyan. Samantalang sa labas namang bahagi ng naturang ruin ay ating makikitang tuluyan ng nagapi maging etong tumatayong leader ng mga dryad na si Yuasis nitong mga ipinadalang alagad ng ancient being na lubos ngang hindi matanggap ng kanyang kasamahan. Do'y lumapit nga rin sa kanya etong tumatayong leader ng nasabing tatlong individual at natanong etong naturang dryad kung mayroon pa nga daw ba siyang huling sasabihin. Nagalit nitong sinagot na mapunta nga daw sana sila sa impyerno kasabay ng agaran ditong pagpaslang at nahiwalay ang ulong bahagi sa kanyang katawan habang inilalahad nitong tulad nga daw ito ng tipikal na inaasahan niyang kasagutan at ang naturang individual ay ipinakilala sa pangalang Hound na kabilang sa tinatawag na Old Guard. Ayon naman dito sa babaeng nagngangalang Sally na hindi na nga raw masama ang mga nasabing nilalang para sa kanilang warm-up na bagyang kinundi na naman nitong si Blackrock sapagkat para nga lamang daw silang nakipaglaro sa mga bata. Muli na ngang inatasan nitong si Hound ang kanyang mga kasamahan na dapat na silang kumilos sapagkat nasa loob nga raw nitong ruin etong si Kang Jinyuk, gayon din ang Crown of Tyranny na kanilang pinakapakay. Gayon din, binigyang diin nga nito na huwag nga raw nilang mamaliitin ang nasabing individual sapagkat nagawa nitong pigilan ang isinasagawang invasion ng creature of ancient times at seryosong nagbigay ng kautosang ibigay nga daw nila ang lahat ng kanilang makakaya kapag kanila itong makakalaban, kasabay ng tuluyang pagpasok sa loob nitong ruin. Samantalang sa mga oras nga ding iyon, habang ang katawan nitong si Yuasis ay dahan-dahang naglalaho sa kawalan, ay bigla na lamang sumibol ang isang maliit na halaman sa tabi ng kanyang ulong bahagi sa hindi malamang kadahilanan. Pagkatapos, ay muling ipinakita etong pagkilos na isinasagawa nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na matagumpay nang nahanap ang pinakaligtas na lugar mayroon etong loob ng kuweba. Kinutya nga siya nitong binata na inabot pa nga raw etong si Chun Yusong ng 42 beses bago ito nahanap at bagyang pinuri ang aniya ay napakatinding determinasyon nitong tinataglay na siya namang nagpadali sa kanilang paglalakbay. Lubos ngang nanggagalaiti etong kanyang dakilang stalker at handa nang ilabas ang kanyang aura sword, subalit agad namang siyang pinahinto nitong si Teresa at marang nakiusap na kung pwede ay pansamantala muna itong tumahimik dahil hindi nga lamang daw sila ang kasalukuyang nasa loob nito. Pinakalma naman sila nitong binata at inilahad ng mga iyon ay ang mga nilalang na tinatawag na ghost ants at aniya ay hindi nga daw sila aatakihin ng mga ito kung hindi nila sila gagawan ng hindi maganda laban sa kanila. Subalit kapwa nga napuna nitong si Jinyuk ang kakaibang pagkilos na ginagawa ng mga ito na tila ba nakakadama ng matinding takot. Do'y kinuha nga nitong si Prey ang atensyon nitong tinatawag niyang bossing at itinuro ang isang bagay habang tinatanong kung iyon nga daw ba ang kanilang hinahanap. At katulad nga ng kaniyang inaasahan ay ito ang tinatawag na Crown of Tyranny na kanilang pinakapakay na ayon pa kay Teresa ay binabalot na nga raw ito ng makapal na salamin na likha mula sa buhanging nakapaligid dito na sadyang hindi nga maunawaan nitong si Chun Yusong kung bakit ang isang relic ay naroroon sa nasabing lugar at kung eto nga daw ba ay makakatulong upang maklear ang ika-19 na palapag ng tore na agara namang sinagot ng ating pangunahing tauhan ng hindi. Mas lalo lamang uminit ang tambucho ng kanyang dakilang stalker at ninais na sagutin na lamang ng diretsahan kung ano nga ba ang pinakarason at halaga ng nasabing bagay. Nakangiti namang inilahad nitong si Jinyuk na sa loob nga raw nitong Tower of Trials ay mayroong 7 koronang mahahanap at ang mga ito ay kanilang lubos na kinakailangan upang magawang maabot ang pinakatuktok ng tore na talagang ikinabiglang mapag-alaman nitong dalawa niyang kaibigan. Magtatanong pa nga sanang muli sa kaniya etong si Teresa subalit agad din naman itong natigilan sapagkat muli ay kanilang biglaang nadama
ang kakaibang paggalaw at pagyanig ng kalupaan mula sa di kalayuan at iniisip na mukhang muli na namang magbabago ang kaanyuan ng kalupaan sa loob nitong ruin. Ngunit kapasinagot naman sila nitong si Prey na mali ang kanilang iniisip sapagkat mayroon nga daw mga taong nagpaplanong lumapit at tahakin ang kanilang kinaroroonan. Maging etong mga langgam ay nadama nga rin ang kakaibang pangyayari mula sa itaas nilang bahagi, kasabay ng pagkakaroon ng isang napakalakas na pagsabog malapit sa mismong kinaroroonan nitong grupo ng ating pangunahing tauhan. Agad nga nilang nasilayan matapos na bagyang magsimulang mahawi ang makakapal na usok na nalika nitong pagsabog ang paglitaw nitong mga tinatawag na old guard na mabilis namang nakilala nitong si Jinyuk at napagtanto na malamang ay ipinadala ang mga ito ng creature of ancient times at dagdag pa nga sa kanilang isipin na buwat sa nasabing pagsabog ay agad na nakadama ng matinding galit etong mga ghost ants at nagpaplanong sila ay atakihin. Napabuntong hininga etong binata, kasabay ng paghahangad at pakiusap dito kay Prey na siya na muna ang bahala sa lahat ng mga langgam na naroroon. Naagaran naman itong sinunod at naganda upang labanan ang mga naturang nilalang. Ginamit nga niya ang skill na tinatawag na Tangled Spear at mabilis itong inihagi sa direksyon nitong mga papasugod na langgam na agarang napaslang sa pag-ataking isinagawa nitong si Prey. Hindi nga rin nakaligtas sa galit nitong mga langgam etong mga old guard kung kaya't inatasan nitong si Hound etong sinasali at Blackrock na idispatcha ang lahat ng mga hadlang sa kanilang adikain na makuha ang Crown of Tyranny, kabilang na syempre dito etong grupo ni na Jinyuk. Inactivate nga nitong si Sally ang kanyang lightning slash at mabilis na pinaslang ang lahat ng mga langgam na nasa kanilang harapan. Samantalang eto namang si Blackrock ay ginamit ang skill niyang multi-mana arrow patungo sa direksyon nitong ating pangunahing tauhan na kapamuli ay lumika ng isang napakalakas na pagsabog. Subalit natigilan nga etong naturang lalaki sapagkat ang kanyang ataking pinakawalan ay napigilan ng isang kalasag at ito ay gawa ni Teresa na bagya nitong pinuri sa kanyang nagawa sa kabila di umano ng pagiging isang hamak na tao. Muli niyang nasambit nitong dalaga na hindi ba't kinakailangan nitong binata ang naturang korona na nagpangiti nga sa kanya kasabay ng pag-activate nitong si Teresa ng kanyang divine exclusive skill na tinatawag na Saintess of a Fallen Nation na kaagad nagpabago sa kanyang kaanyong tinataglay at handa na makipaglaban mga master.